mga rep at mga kababayan, no? Lalong-lalo na sa mga DDS. Ito po ay maipapayo ko sa inyo. At pwede nyong pag-aralang mabuti yung sitwasyon na nangyari bago na ipakulong si PRRD. Kasi ito yung nakikita ko. Kung sakali noong araw ay hindi umalma si BP Sara sa nangyayaring korupsyon, sa pagnakaw sa pondo ng bayan, kung hindi siya nagsalita dyan, tingin ko hindi nakakulong si PRRD. At yan yung malaking sakripisyo ni BP Sara at ni PRRD. No? Kaya kailangan manindigan tayo. Kasi sa totoo lang, si BP Sara ang nag-umpisa na isiwalat ang korupsyon. Kahit pa alam niya. Kasi sa totoo lang, hindi naman niya dapat banggain yun eh. Di ba? Pangulo yung naging kakampi niya. Naging pangulo yung kakampi niya. At siya ay vice presidente lamang. No? Pwede naman siyang sumakay eh. Pwede niyang sakyan lang yun eh. Hindi ba? Ay, makukulong yung tatay ko. Teka lang. Sakyan ko na lang sila. Hindi na ako tatakbong presidente. Sakyan ko na lang sila. Pero anong nangyari? Di ba? Naglabasan kung sino-sino yung mga korap. Kaya mga DDS dyan, no? Na gusto o nagdadalawang isip na, mga rep at mga kababayan, mga DDS, ano? Tulungan nyo yung vice presidente. Dahil siya yung nagsiwalat, hindi si Bongbong Marcos. Siya ang nagsiwalat ng korupsyon. Hindi si Bongbong Marcos. Siya ang nagsiwalat. O kasama si Vic Rodriguez. Sayang lang, hindi lang nanalo itong senador eh. Pero sa totoo lang, mga rep at mga kababayan, kung pag-aaralan nyo mula umpisa, tahimik sila. Pero mula nung nagsalita si Inday Sara, no, kahit papano, natigil yan. At yung national budget, yung GAA, no, na gusto nilang ipasa, na may anomalya, ay nagkabistuhan. Kaya yan, ang isang malaking katunayan na si Inday Sara ay nasa tamang daan. No? Kasi inaral ko na lahat, mga rep at mga kababayan, no? Bakit nakakulong ngayon si PRRD? Dahil kay Inday. Kasi hindi siya kumampi sa mga kawatan. Na dapat lamang talaga. Ganun naman ang gawin ng isang nagmamalasakit sa bayan. So mabuhay ka, Inday Sara. Mabuhay ka, BP.